ako nagpo-present sa kanya ng negosyo. Bakit? Kasi nung nalaman ko na may products, yung nagsingking agad sa utak ko is yung tipong magbebenta-benta, magkakatok sa mga bahay-bahay, tsaka mag-offer na products. So yun yung una na impression ko. So hindi ko na siya tinignan, yung Filipino pa naman is first impression last. May classmate ako na nag-member sa AIM, and ilang beses na niya akong ini-invite, pero hindi ako sumasama kasi iba na yung nag-impression sa akin eh. Until such time, yung classmate ko yun, napansin ko na sobrang laki na yung improvement na nangyayari sa kanya. So, the way kumili siya, the way magsalita siya, the way na mag-isip siya, sobrang ibang-iba na. So, I make the first move, ako na mismo yung lumapit sa kanya, kinumusta ko siya kung ano na siya dito sa AIM. So, winanawan niya ako hanggang sa napatid niya ako ng seminar. And after that seminar, doon ako nakapag-decide na gusto ko na talaga mag-join. Kasi dito ko nakita na sobrang ganda pala ng negosyong to na at a young age, pwede kang kumita ng malaki at pwede mo makuha yung mga pangarap mo. Tama ba? So, syempre, typical kahit na nag-desisyon ako, wala pa rin kasi graduhan kasi pag estudyante, di ba, walang income. Yung income nila galing sa parents. So, yung dala ko lang nung time na yun is pamasahe. Tama ba? So, and good news kasi, in just 1 week nakapag-produce ako. Kasi, nagpapinigilan lang talaga ako na gawin siya. Kasi magkaiba yung taong gusto sa taong disidido. Kasi yung taong gusto lang niya, pero hindi niya gagawa ng paraan para ma-produce yung amount na yun. Yung taong disidido naman is yung no matter what happen, gagawin niya lahat para maka-join siya sa E-Global. Tama ba? So, paano ko naman siya nagawa ng paraan? Yung una is, lumapit ako sa parents ko. Kaso, good news, hindi nila ako binigyan ng pang-invest. At the same time, ninegative pa nila ako. So, kahit ganun yung nangyari, hindi yun nakahadlang para makapag-join ako dito sa AIM. So, may resources ako, nagsala ako, at the same time, lumutang ako sa mga barkada ko. So, yun yung ginawa ko. Akala ko, kung na-join ako sa AIM Global, magiging madali na lahat. Na madali ko na makukuha yung dreams ko, pero hindi pala. Dito ko napatunayan na once na nag-enter ka sa ganitong industry, mas madami yung ganito kaysa ganito. Mas madami yung hindi maniniwala kaysa sa maniniwala. Tama ba? So, naranasan ko ditong ma-reject ng ilang beses, na negative na mga friends, pagtawanan habang nagka-flyers, and yung masakit pa, i-negative ka ng taong mahal mo. Tama ba? Kahit gano'n, hindi yung naging hiran sa akin para ituloy-tuloy to. Kasi ginagawa ko naman to para sa kanila. Tama ba? Yes. So, excuse me. So, kahit na sobrang hirap, kahit na dumating yung time na naranasan ko na magutom dito, mag-drain ng pera, and at the same time, sobrang mapagod, hindi ako tumigil kasi hindi ko lang naman ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa loved ones ko, and especially for my mom. Kasi I grew up without a father. So yung mom ko, yung nagpalaki sa amin, siya yung nagpaaral sa amin. So na-witness ko lahat ng sacrifices na ginawa niya para mapag-aral na kami. So, ginagawa ko to para sa kanya. Gusto ko kasi na maparanas sa kanya yung mga bagay na hindi pa niya nararanasan, na madala siya sa lugar na gusto niyang putahan habang malakas at nakakakita pa siya. Tama ba? Gusto ko siyang bigyan ng chocolates, cakes habang nakakalapsa pa siya ng mabuti. Kasi, di ba tayo mga estudyante, nag-aaral lang naman tayo para pag-graduate, makatulong sa parents natin. Ba't pa natin hihintayin na mag-graduate tayo? Kung pwede naman ngayon, habang nag-aaral tayo, pwede natin siyang gawin. Tama ba? Tama ba? So, yun lang yung ginawa ko na pag may date at hours pa, ito yung ginagawa ko. 2 to 3 hours a day ko lang siya ginagawa. And ang maganda, sobrang nakakatulong siya sa akin. Dumadating ngayon sa time na ako na yung sumasagot ng pamasahe ko, pambaon ko, hindi na pagkain ko. Halos umuwi na lang ako dun sa bahay para na lang makitulog. Tama ba? So, yun yung nararanasan ko ngayon. And ang maganda kasi, in just that small thing, sobrang na-appreciate
na-appreciate na yan ng parents mo. Tama ba? Kasi yung parents natin, kahit maliit lang na bagay na ginagawa mo, sobrang na-appreciate na nila. Kahit hindi na nila yung napapakita, napaparamdam sa'yo, pero deep inside, sobrang na-appreciate nila lahat ng ginagawa mo. Tama ba? Yes. So, yun. So, ngayon, yung nangyari sa akin is, nung una, sobrang laki talaga ng effort na binigay ko. Dahil naghahanap ako ng business partner. Ang maganda ngayon kasi, lahat ng sacrifices niyo nasuklian kasi, isa sa downline ko, nakahit ng Macau. So, anong tawag doon? Sobrang fulfilling. Kasi, kasi yung achievement ng downline mo, achievement mo na rin, tama ba? Yes! So, yun yung nangyari. Hanggang ngayon na sobrang laki na nabago sa akin, especially sa attitude ko. Kasi when I joined A Global, lahat ng kainuhan ko dati nawala. Kasi before, ako yung tipong tao na madrama, tapos hindi umiimik, pero tapos hindi ako mahilig makipag-usap sa tao, hindi nga ako sanay dito sa crowd. So, pero nung nag-join ako dito sa A Global, nawawala yun and nabago yun into sa positive way. Yes! So yung malaki yung na bago sa akin. And ang maganda kasi, last March 2, nagkaroon yung A Global na event na SE and G Awarding Night. So, ginanap siya sa Cuneta Astrodome. And ang maganda nun, hindi lang ako pumunta doon para makinuod, mag-witness ng awarding, kundi pumunta ako doon para awardan bilang SE ng A Global. So in just 6 months, na-hit ko yung position na yon. Maganda ba yun? Yes! Take note, hindi po ako nagbebenta ng product. Kasi, dito kasi, yung tinatawag na no pass up, na points ng grupo mo, points mo din. Yung yung isa sa naging downline ko, naging SE, di ako, SE na din. Maganda ba yun? Yes! Yun. So, pwede din yung mangyari sa inyo once na sinubukan nyo to. So, yung tip ko, wag lang kayong titigil. Tuloy-tuloy nyo lang itong gagawin na kahit anong pagod, huwag yung iindahin. Kasi kung ano yung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. And kung ano yung nangyari sa mga nagkaresulta ngayon, pwede din mangyari sa inyo. Tama ba? So, kailangan lang naman natin subukan yung isang bagay para malaman natin kung ano yung kahalalabasan. So, why not try this business? Pag wala sa'yo nangyari, okay lang, at least nag-try ka. Pero pag wala naman sa'yo nangyari, pag may nangyari naman sa'yo, edi thankful ka. Tama ba? Yes. Kasi, hindi mo malalaman yung isang bagay kung magiging successful ka pag hindi mo siya susubukan. Kasi para lang naman yung pagkain paano mo malalaman kung masarap kung hindi mo titikman? Tama eh. So, ito na lang, challenge ko na lang kayo, especially sa mga mas matanda sa akin, and at the same time, mga nagtatrabaho niya empleyado. Na ako nga, babae, 18 years old, nagawa ko, how much more kayo? Tama ba? Yes! So, di ba, pinanganak tayo ng potensyal. Tama. Naniwala ba kayo ng potensyal kayo lahat? Yes! So, potensyal tayo lahat. Kung ngayon, yung potential mo, hindi siya yung potential na ginagamit mo ngayon, hindi siya nag-create para maging successful ka, why not try your potential dito? Tama ba? Malay mo, dito pala maging successful ka. Yes. Kasi, para lang maging successful ka, dapat nasa right opportunity ka. Kasi kahit anong effort mo naman sa labas, pero wala ka naman sa right opportunity, hindi ka naman talaga yayaman. Tama ba? So kung gusto, tip ko na lang na kung gusto nyo na mas malaman to, pag-hit kayo sa apply nyo. Kasi yung apply nyo, wala naman silang pagagawa sa'yo na hindi mo ikakabuti. Tama ba? Kasi as of now, yung direct apply ko is hindi na siya active. So, ginagawa ko tong business, katulong yung mga mas nauna sa akin. So, yung maganda kasi kahit wala na siya, hindi ko siya ginaya. Tinuloy-tuloy ko pa rin. So, ito na lang yung last message ko sa inyo. Hindi yung apply nyo or yung ibang tao yung magpapayaman sa inyo. Kundi yung magpapayaman sa inyo ay yung sarili nyo. So, I hope na
tikim-tikim lang, yung global. Ano masasabi mo? Kasi yung bag,